Isang linggo pa lang bago ang lakbay. Halos araw-araw na naming pinaplano ng barkada ang lahat. Ruta, pagkain, gamit, pati kung sinong sasakay sa kanino. Ako ang isa sa mga driver ng motor. At gaya ng dati, excited akong muling maramdaman ang hangin habang bumabaybay sa kalsada. At sa araw ng aming pag-alis, magkikita-kita kami sa bahay ni Yui. Maaga pa lang puno na ng ingay ang paligid, may tawanan, may ingay ng makina, at syempre may inihandang almusal ang nanay niya. Simpleng silog pero sapat na para punuin ang tiyan at simulan ng araw ng may lakas. 3 motor at isang kolong-kolong ang sasama sa biyahe. Wala kaming mamahaling sasakyan pero dala namin ang bagay na mas importante. Tiwala sa isa't isa at sabik na damdaming makalayo kahit sandali. Paglabas pa lang ng bayan, ramdam ko na ang saya. Malamig ang simoy ng hangin at habang pinipihit ko ang silinyador, pakiramdam ko ay panandalian kong nalimutan ang lahat ng problema. Isa-isa kaming dumadaan at sa hindi inaasahang pagkakataon, sumemplang si Bernard. Diretso sa putik, walang hintong tawanan at may halong pag-alala. Habang pinapasok namin ang lubog na daan, unti-unting nababalot ng putik ang gulong ng motor ko. Pero gaya ng kahit anong biyahe, hindi laging maganda ang takbo. Pagdating namin sa isang barangay papuntang bundok, tinignan namin ang isa't isa. Walang nagsalita ng uwi na lang tayo. Kaya alam ko itutuloy namin ito. Kahit basa, kahit madumihan. Sinalubong kami ng baha. Hindi baha na pwedeng lusungan agad ito. Yung tipong kailangan ng dasal, tapang at konting katatawanan. Ramdam ko ang bigat pero mas nangingibabaw ang adrenaline. Mas madulas na, mas maputik, pero mas magaan sa loob. Hindi na mabilang kung ilang beses kaming nadulas. Lahat kami basang-basa, balot sa putik, pero wala ni isa ang umangal. Lalo lang kaming napalapit sa isa't isa dahil sa bawat tulong na abot kamay, sa bawat tawang pilit sinisingit sa gitna ng hirap. Sa pagbalik, dumaan kami sa parehong daan. Dahil alam namin, sa kabila ng lahat, dala namin ng isang bagay na hindi madaling hanapin, ang alaala. Ang lakbay naming iyon ay hindi tungkol sa ganda ng lugar o layo ng narating. Ito'y tungkol sa tibay ng samahan, sa tapang harapin ng di inaasahan at sa saya ng bawat simpleng tagpo na mahirap kalimutan. Ano po yung pinaka-paborito niyong gawin dito? Dito, nakag-standby. Tambay lang po. Saan lang po nalilibot din? Oo, kasi kaming gwardiya, nagro-ronda kami. Pero pag ganito naman na maputik, siyempre pahinga naman. Tapos ano naman po, may lokal po ba na pagkain dito na masarap? Yung ano po, parang
kakaiba po sa syudad? Bayawak. Bayawak. Kung makahuli kami ng bayawak, yung ginagawa namin pulutan. Oh. Ano pong luto yung madalas yung Adobo. Masarap yun, masarap. Bayawak, daga, yun. Kung may mahuli kaming daga, Ahas po. kung mayroon. Kaso takot na yung ahas namin dito eh. Sila ba po yung natakot sa inyo? Oo, kasi kumakain na rin kami ng ahas eh. Kaya takot na sila. Sa tradisyon naman po, kultura, parang may ginagawa po ba kayo dito na kakaiba? Dito po sa buong lugar niyo, may tradisyon po ba kayo? Pag malnaraw, ganun. Pag malnaraw namin dyan, kainan dyan. Parang ano po, salo-salo? Oo, interong barangay. Buong barangay pinapakain. Oo, Sama-sama. pag may malnaraw dyan namin. Kaya maraming lumulusog pag malnaraw. Libre ang pagkain eh. Yun lang naman po. Anong pangalan niyo tayo? John Milyado. June. Sige. Thank you po. Thank you po.